Pinakamalakas sa lahat ipinakita na. Goku dinala ni Bardock kay King Vegeta. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 42 ng Dragon Ball Hawkeye Part 2. Ngunit bago nga ang lahat ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay nakarating na nga sila Piken sa Hyperdimension, napakaganda nga ng lugar na ito at kakaiba nga ito, dito na nga papasok ang Part 2 ng Chapter 42 ng Dragon Ball Hawkeye. Sa unang panel nga ay sinabi nga ni Piken na sila nga daw ay nasa Hyperdimension na, ang dimension nga daw na ito ay nasa itaas lang ng 12 universe, sa pagkakaalam nga daw niya ay ito yung Xeno Realm. At sa baba nga daw ng tulay na yan ay doon nga daw makikita ang 12 universe. Si Gohan naman dito ay namanghanga sa mga sinabi ni Piken at sinabi nito na incredible nga daw ito, ibig sabihin nga daw nito ay sila nga daw ngayon ay lumilipad sa ibabaw ng 12 universe. Dagdag pa nga dito ni Gohan na kung sila nga daw ay tumalon sa tulay ay mahuhulog daw ba sila sa 12 universe. Sagot naman dito si Piken at sinabi nito na hindi nga daw ganun kasimple yon, bagay nga daw tumalon ito sa tulay, ito nga daw ay completely na mabubora sa pamamagitan ng napakalakas na kapangyarihan na hindi nito kayang ma-imagine. Salita nga dito si Gohan at sinabi nito na seryoso daw ba? Salita nga ulit dito si Piken at sinabi nito na kahit nga daw malapit lang ang dimension na ito sa 12 universe, ang dimension nga daw na ito ay separated nga daw sa 12 universe sa pamamagitan ng napakalakas na barrier, napaka-precise nga daw ng role ng hyperdimension sa pag-separate nito sa realms. Salita naman dito si Piccolo at sinabi nito na ni-explain nga daw sa kanila ni Beerus ang kaunting info about dito nung ito nga daw ay pumunta sa planetang Earth, hindi nga daw ito ganun ka-detailed. Ayon nga daw sa pagkakaintindi niya ang 12 universe nga ay nagre-represente ng single realm sa 7 realm, tama ba? Sa tingin ko ni-mention din niya ang Celestial Mage na kasama sa isa pang realm, ang lugar kung saan ay nasa labas nga ito ng 12 universe. Sagot naman dito si Piken at sinabi nito na tama nga daw, ang 12 universe nga daw ay familiar na lahat ng parte ng realm na ito ay ang realm ni Xeno. Ang Celestial Mage ay kasama nga daw sa isa pang realm na tinatawag na Realm of Zaret. At bukod nga sa dalawang realm na yun ay may 5 pang realm. Salita naman dito si Piccolo at sinabi nito na at ngayon nga daw na sila ay nasa labas na ng realm ni Xeno, anong realm nga daw ito? Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na sa totoo nga lang daw sila nga daw ay wala sa any realm na yun, dito nga ay parang naguluhan nga si Majin Buu sa sinabi ni Piken, sinabi nga nito na siya nga daw ay naguguluhan na, dito nga ay salita nga ulit si Piken at sinabi nito na ang hyperdimension nga daw ay hindi nga daw parte ng kahit anong realm, ang dimension nga daw na ito ay nag-e-exist sa pagitan ng mga realm, at dito nga guys ay ipinaliwanag pa nga ni Piken ang lahat. Ayon nga sa kanya ang realm nga daw ay hindi magkakakonekta directly sa lahat ng realm, itong tulay na ito ay konektado sa hyperdimension te Xeno realm, ang bawat realm ay meron kanya-kanyang sariling Koismo sama tulad ng ginamit natin kanina, ang bawat Koismo sama ay ang nagle-lead papunta sa tulay na ito at sa gitna ng hyperdimension, walang ibang way para makapunta sa isang realm nang hindi dumadaan dito. Sa moment na ito ay agad ngang tinuro ni Piken ang isang malaking palasyo at sinabi nito na ang lugar nga na yun ay doon nga daw nakalagay ang passage control ng hyperdimension. Ang tawag nga daw sa palasyo na yun ay Castle of the Warden of Passage. Sa moment na ito ay nagulat nga si Gohan sa nakita niya. Salita nga ulit si Piken dito at sinabi nito na yan nga daw ang Castle of the Warden Passage, dito nga daw nakakonekta ang lahat ng tulay ng mga realms, kung gusto nyo ngang tumawid sa isang tulay ay kailangan nga daw munang pumunta sa lugar na ito. At kung sino man ang sumubok na e-bypass ito ay makakakita nga daw ang mga ito ng isang masamang pangyayari, dito naman ay salita nga itong si Piccolo at sinabi nito na ano nga daw ang nasa loob nan, yan daw ba ang daan papunta sa ibang realms. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na hindi nga daw, yan nga daw ang papunta sa Celestial World, kung saan ay ito nga daw ang kasalukuyan niyang bahay, at yun nga daw ang pupuntahan nila. Salita naman dito si Gohan at sinabi nito na ganun ba, ikaw at ang iba ay Celestial Guardians na hindi nakatira sa kahit anong realm di ba? Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na tama nga daw, sila nga daw ay nakatira sa Celestial World, kung saan ay ito nga daw ang neutral zone sa labas ng lahat ng realms. Salita naman dito si Piccolo at sinabi nito na ganun ba, pero sabihin mo nga sa akin. Hindi ba dapat ang lugar na ito at ang gitna ng hyperdimension, ay nasa gitna ng realms? Paano tayo nakapunta dito ng ganun kabilis? Di ba dapat magiging matagal ang ating biyahe dahil ito ay tulad ng pagtawid sa hindi bababang kalahating realms? Ang gusto nga ditong sabihin guys ni Piccolo ay paano nga daw sila nakapunta sa hyperdimension na alam naman daw nila na malaki ang realm ni Xeno.
Ang naging sagot nga lang dito ni Piken na ang space nga daw ay gumagana ng kakaiba, ang distance nga daw na kanilang na-cover ay talagang matagal bago nga lakbayin. Madaming nga daw lugar sa space na katulad ng lugar na ito na kung saan ay kakaiba nga daw talaga kung paano gumagana ang oras, at sa moment na nga na ito ay nakapunta na nga sila sa loob ng castle. Salita nga dito si Gohan at sinabi nito na bakit nga daw sila ay pumasok pa sa loob ng castle, pwede naman daw sila na rumekte na lang sa Celestial World. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na bilang isa nga daw Celestial Guardian ay malaya nga daw siyang makapunta sa Celestial World, pero sila Gohan nga daw ay hindi. Ang pagpunta nga daw sa Celestial World ay katulad nga lang daw ng pagpunta sa ibang realm. Ito nga daw ay nangangailangan ng permission sa Warden of Passage. Siya nga daw ay pumunta dito para nga daw kausapin ang Warden para makapasok ang mga ito. At wala pang ang ilang segundo ay nakaramdam na nga lang sila Gohan, Piccolo at Majin Buu ng isang malakas na ki. Salita nga dito si Gohan at sinabi nito na ito nga daw ay nakakamangha, habang si Majin Buu naman ay nagulat nga sa laki nito. Salita nga ulit si Gohan at sinabi nito na hindi nga lang daw ito malaki ang size. Salita naman si Piccolo at sinabi nito na hindi nga daw niya masense ang ki nito, pero ang aura nga daw nito ay kakaiba, kaya tinanong nga ni Piccolo si Piken at sinabi nito na siya nga daw ay curious, bakit nga daw nagulat si Cosmo nang makita sila kanina. Pero salita nga dito si Piken at sinabi nito na Terra na nga daw, hayaan nga daw siya ng mga ito na sabihin na may something special nga daw sa mga ito, at si Cosmo ay nagagawang masense ito sa pamamagitan lang ng pagtingin sa inyong aura. Yan ang dahilan kung bakit kayo nakapasok dito. Ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat mamaya kung mapapayagan nga daw ang mga ito ni Warden of Passage. Salita naman dito si Piccolo at sinabi nito na sa totoo nga daw ang malaking tao nga daw na yan ay hindi magiging madali na mapayagan sila. Salita naman dito si Gohan at sinabi nito na ang giant na yan daw ba ay ang pinto para sa lahat ng realm. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na hindi nga daw yan dormant, mas mabuti nga daw na magpakita ito ng respeto. Ang tao nga daw na yan ang pinaka-essential sa pag-maintain ng order sa lahat ng realm, bagay wala siya ay maaring magkagulo ang lahat ng realm. Sa totoo lang siya ang nag-iisang gumawa ng Celestial Guard, iyan na kung saan ako kasama. Si Warden of Passage ang pinaka-nirerespetong being ng lahat ng nabubuhay. At dito nga ay ipinakita na nga ang itsura ni Warden of Passage kung saan ay kinakausap nga nito ang isang angel. Salita naman dito si Piccolo at sinabi nito na parang si Whis daw ang isa na yan. Sagot naman dito si Piken at sinabi nito na dahil ang isa na yan ay kalahi nila Whis, ang isang angel na yan ay nagmula sa realm na kung saan ang realm na ito ay ang pinagmulan ng mga angels. Salita naman dito si Piccolo at sinabi nito na ang ibig mo bang sabihin na nagmula siya sa ibang realm? Sagot nga dito ni Piken na tama nga daw, meron nga daw totoong istorya sa likod ng mga angels, pero ipapaliwanag ko ito sa ibang araw. At sa moment na ito ay pinapakiramdaman nga ng Warden ang isang angel. Ito nga ay napansin ni Gohan at sinabi nito na ano nga daw ang ginagawa ni Warden. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na habang nakaluhod nga daw ang angel na yan ay ongoing naman daw ang judgment ni Warden. Si Warden nga ay gumagawa ng isang desisyon sa mga oras na ito. Salita naman si Gohan at sinabi nito na anong desisyon. Salita nga dito si Piken at sinabi nito na base nga daw sa kinang angel na ito, angel nga daw na yan ay nagmula sa isang realm kung saan ito nga ay namatay. At si Warden nga ay nag-iisip kung tatanggapin niya ba ito para makapasok sa Celestial World. Ito nga ay nakabase kung paano siya nabuhay at namatay. Tumahimik na kayo dahil nakagawa na ng desisyon si Warden. Sa kasamaan palad nga daw guys ay hindi tinanggap ng Warden ang angel na ito at kanya na nga itong binura sa pamamagitan lang ng pagtaas ng kamay, dahil nga guys ito nga daw ay hindi karapat-dapat na makapunta doon. Dahil nga sa mga nakita nila Piccolo, Gohan at Majin Buu ay gulat na gulat nga sila dito. Salita nga dito si Gohan at sinabi nito na ang Angel God nga daw na yun ay binura lang ng isang wave gamit ang mga kamay nito. Salita nga ulit si Piken dito at sinabi nito na ang Warden of Passage nga daw ang gumawa sa lahat ng deities ng lahat ng realm, at ito nga daw ang pinakamalakas sa lahat. Salita nga dito si Piccolo at sinabi nito na mas malakas pa siya kay Zeno. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na mas skilled nga sa paggamit ng kapangyarihan ang Warden of Passage, kaya nga daw mag-ingat ang mga ito para hindi magalit ang Warden. Bagay na galit nga daw ito ay lahat nga daw sila ay magbabanish. Kilala nga daw si Warden sa hindi pagkakaroon ng good mood. Sa moment na ito ay nagsalita na nga ang Warden at sinabi nito na next na daw. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa past kung saan ay nasa castle na nga ni King Vegeta si Goku at Bardock. Salita nga dito si King Vegeta at sinabi nito na anong klaseng joke daw ito. Bakit nga daw magkamukha ang dalawa na ito? Salita nga dito si Bardock at sinabi nito na alam nga daw niya ang dahilan kung bakit sila magkamukha, at ito nga daw ay ipapaliwanag niya.
Dito na nga natapos ang chapter na ito, maraming salamat guys.